Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, Yahweh, for He is wonderful, He is amazing. He will never ever leave us, nor forsake us, just like Jesus Christ. Dahil si Almighty Father, kaisa niya si Jesus Christ, at si Jesus Christ, kaisa tayo ni Jesus Christ. And so, kaisa rin natin si Almighty Father because of Jesus Christ, our Savior, the Lamb of God, introduced the Almighty Father to us. Before, hindi natin kilala yung tatay natin. Hindi natin alam na may birthright pala tayo. Hindi natin alam na may inheritance tayo. Ngayon, alam na natin. Ang inheritance natin, ang true treasure, si Almighty Father at si Jesus Christ. Wala nang iba. At nagpapasalamat ako sa Holy Spirit for His comfort and for guiding us always. Last time we read sa Amos, no? Amos chapter 1. Dahil tapos na natin yung Jobel. Kasi 3 chapters lang yung Jobel. So, itong Amos chapter 1, last time natapos na natin. So, it's about the judgment of the Almighty Father for the unbelievers. So, yung mga binabanggit na mga lugar na dito, like Damascus, Gaza, Tyre, and Edom. Lahat na yon ay ang pinatutungkulan ay ang mundo na to. So ano ang galit ni Almighty Father? Yung pagkakamali ng mundo na to. Itong mundo na to, they don't want to acknowledge the Almighty God. Maraming sinasambang mga false gods ang tao na to, kahit sa sarili nila sinasamba nila. Ano pa? Iniimpluwensyahan ang mga tao gumawa ng kasalanan. Hinihikayat ang mga tao gumawa ng kasalanan ng mundo na to. Ano pa? There's no justice. Hanggat hindi si Almighty Father ang naghahari sa mundo na to, there will be no justice. Si Almighty Father ang nag-create ng mundo na to, pero inagaw ni Satanas, at si Satanas ngayon ang naghahari sa mundo na to. Dahil ang mga tao, ang sinusunod ay ang wickedness. And so, pag ang sinusunod ay ang wickedness, pinaghaharian ng unrighteousness or uncleanness. So, ang mundo na to ay madumi because of transgressions. Walang justice. Ano pa ang gagawin ni Almighty Father sa mundo na to? Yung mga tao itadalhin sa south, sa eternal damnation, dahil sa merong dissension, strife, jealousy, and murder. Pinapatay ang kapwa-tao. Walang awa. May galit sa puso ang mga tao. Ano pa? Greedy ang mga tao. At dahil sa greedy ang mga tao, nagnanakaw because of greediness of the people. Kaya si Almighty Father, He will kindle a fire in the wall of Rabbah. Rabbah means great city. Susunugin ni Almighty Father
Ibig sabihin ng susunugin, there's pestilence, calamities, and tragedies, and mga pains and sufferings na may experience ang mga tao. So yung mga na-experience ng mga tao, ngayon kulang pa. Dahil hindi sila humihingi ng tawad kay Almighty Father. Hindi nagpapakumbaba. Hindi bumabalik kay Almighty Father kahit ilang beses nang sabihin ni Almighty Father, return to me, sabi ni Almighty Father, ayaw pa rin ang mga tao. Kaya ang mga wicked people mapupunta sa eternal damnation kasama ang kanilang hari. Sino ang hari ng mga wicked people? Ang hari ng mga wicked people ay si Satanas. Kasama na rin yung mga fallen angels. Sama-sama sa impyerno na hindi na mamatay ang mga mga uod. Hindi mamatay ang mga uod sa impyerno. Sabi ni Jesus Christ. So, dito na tayo sa Amos chapter 2. So, yung sa Amos chapter 1, ang pinatutungkulan dun ay ang buong mundo, yung mga unbelievers. Yung dinedeny si Almighty Father, yung existence ni Almighty Father, and Jesus Christ and the Holy Spirit, dinedeny ng mga tao. Yun ang pinatutungkulan sa Amos chapter 1. Dito sa Amos chapter 2, ang pinatutungkulan dito ay yung mga taong kilala na si Almighty Father. Pero patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. So basahin natin Amos chapter 2. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Moab, and for 4, I will not turn away its punishment, because he burned the bones of the king of Edom to lime. Ano ang ginawa ng Moab? Moab means from the Father. Ibig sabihin, kilala na niya si Almighty Father. Pero ano ang ginawa niyang kasalanan? He burned the bones of the king of Edom to lime. So, symbolically ito, Ano yung burn the bones? Patay na, sinunog pa yung buto. So, it's overkill. Revenge. Hanggang sa kadulu-duluhan. Unforgiving. Walang awa. Hindi nagpapatawad. So, may mga nagsasabi ngayon na Christian na sila, pero hindi pa rin sila nagpapatawad ng kapwa-tao nila. Sinasabi nila na kilala lang sa Almighty Father, pero hindi sinusunod si Almighty Father. Verse 2, but I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth. Kerioth means cities. Na nabanggit din sa Amos, Maraming mga names doon na iba-ibang mga lugar, pero pag chinek mo yung meaning, city or great city. Like Ker, City rin yun. Ito, Kerioth, city din. Moab shall die with tumult, with shouting and trumpet sound. And I will cut off the judge from its midst, and slay all its princes with him, says the Lord. Dahil walang justice, unmerciful, unforgiving ang mga tao na nagsasabi na kilala nila si Almighty Father, pero unforgiving pa rin sila, unmerciful. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dito sa Mark chapter 11 verse 25 to 26, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone,
forgive him kung meron tayong daladalahin or galit sa kapwa-tao natin, patawarin natin. That your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Para si Almighty Father, patawarin din tayo sa ating mga kasalanan. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Pag hindi tayo nagpatawad ng mga tao, si Almighty Father, hindi niya rin tayo papatawarin. Kaya hindi tayo dapat gaganti, hindi tayo dapat maging unmerciful and unforgiving dahil yung ating tatay full of mercy and grace. Just like Jesus Christ. At pag hindi tayo nagpatawad, anong mangyayari? I will cut off the judge from its midst and slay all its princes with him. Kahit kilala mo na si Almighty Father, pero merong hatred sa heart mo at unmerciful ka, unforgiving, so eternal damnation ka ang pupunta. Huhusgahan ka. Verse 4. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Judah, which means praise, and for 4, I will not turn away its punishment, because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments. Their lies led them astray, lies which their fathers allowed. Mga kasinungalingan. So, ibig sabihin ng Judah, no, praise, mga taong nagbibigay papuri kay Almighty Father, pero gumagawa pa rin ng kasalanan o nakakagawa ng kasalanan. At ano ang ginagawa ng kasalanan? Despised the law of the Lord. Pag sinasabing despise the law of the Lord, hindi sinusunod yung mga kautusan ni Almighty Father, and have not kept his commandments. At meron silang mga kasinungalingan na ginagawa. Their lies led them astray, lies which their fathers allowed. May mga commands din si Almighty Father na hindi sinusunod, at merong mga customs and traditions na hindi naman inuutos ni Almighty Father, pero ginagawa ng tao. At meron namang mga tao na sinusunod nga sa panglabas na kaanyuan yung utos ni Almighty Father, pero sa loob-loob, galit ang nasa puso. So it's hypocrisy. Alam ni Almighty Father ang puso ng bawat isa sa atin, kung ano ang nasa sa puso natin. Kahit itago natin ang itago yon, alam ni Almighty Father ang nasa puso natin. Dito sa Proverbs chapter 12 verse 22, lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight. Aaminin natin, no? Dahil matutuwa si Almighty Father pag inaamin natin mga kasalanan natin, nagpapakumbaba tayo, nagiging totoo tayo sa sarili natin. Hindi lang yan, nagiging totoo rin tayo sa tatay natin. At saka to, no, yung hypocrisy, no? Pinagsabihan ni Jesus Christ, diba? Yung mga Pharisees, saka yung mga priests, and scribes. Woe to you, scribes, Pharisees, hypocrites. Dahil nagbibigay nga sila ng offerings, pero hindi naman nila mahal ang kanilang kapwa-tao. Dito sa Isaiah chapter 1 verse 14, sabi ni Almighty Father, to what purpose is the multitude of your sacrifices to me? Says the Lord, I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or lambs or goats. Magbigay man tayo, magbigay ng mga blessings or offerings kay Almighty Father, Kanya rin galing yon. Pag nagbibigay tayo ng offerings na ngayon ang binibigay kasi ng tao is monetary, no? Usually,
Pag nagbibigay tayo ng offerings, huwag mong ipagyabang yun. Kasi galing kay Almighty Father yun. At, anong sabi ni Almighty Father? Hindi naman siya natutuwa sa mga offerings eh. Dahil kanya lahat ng bagay dito sa mundo. Saan si Almighty Father matutuwa? Ang susundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. To obey is better than sacrifice. Di ba nabasa natin yun? Dahil kung hindi natin susundin ang utos ni Almighty Father, gumagawa tayo ng sarili nating sakripisyo. Hindi, magsasakripisyo na lang ako, Lord. Hindi ko lang susundin, pero magsasakripisyo ako. Bali, wala yung sacrifice mo. Kasi hindi mo sinusunod si Almighty Father. Gumagawa ka, nag-reason out ka pa. Ano ang gagawin ng Almighty Father? Verse 5. But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem. Matutupok. Lahat giba. Pag nagalit si Almighty Father. At syempre, alam naman natin na yung mundo nito, lilinisin ni Almighty Father sa end of ages. Tatanggalin ang wickedness. Dahil ang mundo na to ay ang inheritance or part of the inheritance of the people of the Almighty Father. Part of inheritance ng mga anak ni Almighty Father. Ang mundo na to. Kaya kahit gaano man kadami ang inyong mga titulo, yung mga titulo ng lupa ninyo, kahit gaano pa kadami ang pera nyo sa bangko at yung mga generation to generation, yung mga anak ninyo, sasabihin niyo hindi na maghihirap. Paano kayo magiging sure na hindi na maghihirap yung mga anak ninyo? Ang gagawin ni Almighty Father, tatanggalin ng mga wickedness. So ano ang dapat gawin ng mga tao para ma-benefit yung mga anak? Introduce natin sa mga anak yung mga katuruan ni Almighty Father, katuruan ni Jesus Christ. Dahil ang real treasure, ang may papamana sa mga anak natin, ang real treasure, si Almighty Father. Responsibility ng mga magulang na i-share sa mga anak si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kaya dahil binigyan ka ni Almighty Father ng tiwala, kaya dapat huwag natin sayangin yung tiwala na yun. I-share natin sa mga anak ninyo, share natin sa mga anak natin, no? Isa lang kasi yung anak ko. Pero yung anak natin, no, sila naman ang magdedesisyon no, ng kanilang sarili kung magsusundin nila si Almighty Father o hindi. Pero tayo, nagawa na natin ang part natin to introduce to our kids the Almighty Father and Jesus Christ. Dahil ang mga magulang natin, lahat tayo, no? Flames of fire, magkakapatid. Kahit sabi mong magulang o lolo mo, lola mo, si Almighty Father, ang tingin niya sa atin, magkakapatid tayo kasi create niya tayo. Flames of fire tayo. Sabay-sabay niya tayong ginawa. Iba-iba lang ang time kung kailan tayo pinanganak. Iba-iba lang ang time kung kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. So ngayon, meron pa rin mga flames of fire in heaven na kailangan maging tao. Kailan mo punta rito sa lupa? Kasi ang mundo na to ay testing site.
At pagtapos na yung test natin, kung nakapasa ba tayo o hindi. Kung nakapasa tayo, doon tayo sa tatay natin. At kung hindi tayo nakapasa sa test, trials and tribulations, saan ang punta? Bagsak. Saan ang bagsak? Dun sa eternal damnation. Kaya meron tayong Bible, binigay ni Almighty Father ang kanyang salita. Nag-aaral tayo. Itong mundo na to, para tayong nasa school. Dapat natututo tayo. At ipinapamuhay natin yung ituturo sa atin ng tatay natin. Hindi natatapos yung pag-aaral natin dito sa mundo. Hanggat yung soul natin nandito pa sa body natin, hindi natatapos yung pag-aaral natin dito sa mundo. Yung test na binibigay ni Almighty Father, hindi natatapos. Matatapos lang yun pag time's out. Time out na. Your time's ended. Pass your paper. So dito tayo sa verse 6. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4, I will not turn away its punishment, because they sell the righteous for silver, and the poor for a pair of sandals. Ano ibig sabihin nito? They sell the righteous for silver. So for 3 transgressions of Israel, Israel means people who experience trials and tribulations and prevailed. People who struggled with God and prevailed, no? Ano nga to? Because they sell the righteous for silver. Best example dito, si Jesus Christ. Ibinenta ni Judas para sa pera, silver, sa betrayal. Binebetray natin yung kapwa-tao natin, ibinibenta natin yung kapwa-tao natin. Ginagamit natin yung kapwa-tao natin para pagkaperahan. Ginagamit nyo ba yung kapwa-tao ninyo para pagkaperahan? And the poor for a pair of sandals. Kahit na mga mahihirap, not just poor in earthly things or material possessions, but poor in spirit. Ay, ito, madaling yan. Ito, vulnerable yan. Matanda na yan, pero mayaman yan. Gamitin natin. Pagkaperahan natin. Utuin natin. I-scam natin. Nag-iisa lang sa buhay yan. Lokohin natin. So, yung poor, hindi lang ito ay yung poor in material things, no? Because, most of the time, may mga poor na nag-aabuso rin ng kapwa-tao. So, this is poor in spirit. Mga vulnerable like widows and orphans. Mga vulnerable yan. Na sa tingin ng mga tao ay usually they are naive, no? Naive to. Kahit mayaman siya pero parang utu-utu eh. Di ka gamitin natin. So, ganun may mga ganung klaseng nagsasabi na Christian sila, pero they use people for self-gratification, for money, no? So, hindi lang mga unbelievers ang nagkakasala, pati na rin ang mga naniniwala kay Almighty Father, na up to now may mga ganong mga kaso. Ginagamit si Almighty Father. Ginagamit ang tithes
na ang tithes ay para lang naman talaga sa Levites. Anong ginagawang tithes? Is binibigay niyo sa congregation ninyo dahil utos ni Almighty Father. Ang utos ni Almighty Father, yung tithes ibibigay sa Levites. Ano ang ibibigay sa mga leaders and pastors and preachers? A worker is worthy of his wage. Sweldo. Minsan nagyayabang pa, no, yung mga preachers, ha? Mga religious leaders, nagyayabang pa. Hindi naman ako sumisweldo dyan eh. Wala kang kinikita, hindi ka sumisweldo. Huwag kang ipokrita, huwag kang sinungaling. Yung libreng pabahay sa'yo, yung libreng pakotse sa'yo, yung libreng cellphone sa'yo, hindi ka kumikita ron. Yun. Sasabihin mo, hindi ka sumisweldo. Kasinungalingan, hypocrisy, liars. Si Jesus na nga nagsabi, sisweldohan nga kayo eh. Tapos aayawan nyo pa? Sinungaling. Sinungaling kayo. Verse 7. They pant after the dust of the earth which is on the head of the poor, and pervert the way of the humble. Ano yung pervert the way? Tinitwist yung way of the humble. Most of the time, yung mga humble people, yung mga mapagkumabang mga tao, no, they are naive. They always see the best in people kasi yung mga taong humble. Lagi nilang iniisip na mga tao ay mabuti, maayos. Pero, yung mga wicked people, they pervert those people the way. Iti-twist nila, ay kaya, kunyari lang yan. Yung ugali ng mga ibang tao, ibinabato nila sa tao na gumagawa ng tama. Tuloy natin ng verse 7. And a man and his father go into the same girl to defile my holy name. So, this is harlotry, no? And adultery. So, kung literal to, adultery and harlotry to, kasi iisang babae, man and his father. But it is also figuratively speaking. So this is spiritual harlotry or spiritual adultery. Sinisira ang pangalan ni Almighty Father. Pag Christian na tayo, we believe in the Almighty Father and Jesus Christ. Pag nakakagawa tayo ng kasalanan, nasisira ang pangalan ni Almighty Father. Nadudumihan natin ang pangalan ni Almighty Father. Kaya nga, to defile my holy name, diudumihan natin. Kilala na tayo na nagtitiwala kay Almighty Father, na Christian tayo, na follower tayo ni Almighty Father. Pero, dahil sa nagkakasala tayo, nagdudumihan natin ang pangalan ni Almighty Father. Nasisira ang pangalan ni Almighty Father sa ibang tao. Sinisira natin, tayo mismo. Mahiya tayo sa tatay natin. Verse 8. They lie down by every altar and clothes taken in pledge, and drink the wine of the condemned in the house of their God. They partake in wickedness and uncleanness.
At saka may nakalagay, no? The house of their God. Sinasabi na nagtitiwala kay Almighty Father, pero meron pa rin silang mga idols. May mga sinasamba pa rin sila na gawa sa kahoy, gawa sa semento. Nakikisali pa sa kadumihan. Parang yung mga kasama ni Moses, di ba? Wala si Moses. So, anong ginawa ni Aaron? Kinuha lahat ng mga gold, inipon, ginawang golden calf. Kilala na nila si Almighty Father. Yung mga tao rin, tinanggal na sila sa Egypt. Tinanggal na sila sa Egypt, yung mga Israelites. Nasa desert na sila. Kausap ni Almighty Father si Moses sa mountain. Pero anong ginawa ng mga tao? Alam nilang nakikipag-usap si Moses. Pero anong ginawa ng mga tao? Sumamba pa rin sa ibang mga sumamba pa rin sa golden calf. Ganon tayo. Christian tayo. Kilala na natin si Almighty Father. Pero ano ang ginawa? Sinamba pa rin ang mga bagay dito sa mundo. Nakafocus pa rin ang mata natin dito sa mundo. Parang yung asawa ni Lot. Sinabihan si Lot, tsaka yung asawa ni Lot, pati ang mga anak, huwag kayong lilingon. At dahil sa mayaman si Lot, marami siyang mga ari-arian sa Sodom and Gomorrah, no? Di ba sinunog ni Almighty Father yung Sodom and Gomorrah with fire and brimstone? Sabi ng angel, bilin sa kanila, huwag kayong lilingon. Ano ang ginawa ng babae na asawa ni Lot? Lumingon siya. Bakit siya lumingon? Nang hinayang siya sa mga nasusunog ng mga kagamitan nila, ng mga kasangkapan nila, mga ginto nila, mga naipon nila. Alam na nila na si Almighty Father ang nagtanggal sa kanila sa lugar para i-save sila, pero lumingon pa rin siya. Tayo, alam na natin na si Almighty Father ang ating dapat na paglingkuran at sambahin, pero lumilingon pa rin tayo sa mga bagay dito sa mundo na to. Naintindihan natin. Verse 9, yet it was I who destroyed the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was as strong as the oaks. Yet I destroyed his fruit above, and his roots beneath. Sabi ni Almighty Father. Yung mga Amorites, meron silang mga false gods. At sila ay kaya binanggit dito lang, whose height was like the height of the cedars, and he was as strong as the oaks, meaning, strong siya, prideful, arrogant. Pero anong gagawin ni Almighty Father? Yet I destroyed his fruit above. Wala na siyang, hindi na siya productive, unfruitful na. And his roots beneath, pati yung ugat, tatanggalin ni Almighty Father. Para hindi na uli tumubo. Ganun ang gagawin ng Almighty Father sa mga disobedient people. Verse 10, and it was I who brought you up from the land of Egypt, and led you 40 years through the wilderness to possess the land of the Amorite. Sabi niyo, Almighty Father, ako ang nagtanggal sa inyo sa land of Egypt. Sa land of Egypt symbolizes kasalanan, slaves to sin. At dinala ko kayo sa wilderness or sa desert. Led you 40 years yon na nasa desert ang mga tao. Why 40 years? 40 years for the people to learn. To be
purified. 40 years yon para matuto ang tao, ang mga Israelites, no? 40 years sila nasa wilderness para matuto sila ng ways of the Almighty Father. Tina-train sila ni Almighty Father, maging obedient sila kay Almighty Father. Kaya 40 years. Ngayon, yung 40 years na to, yung Great Flood, yung rain, it lasted 40 days and nights. So, nakalagay yon sa Genesis chapter 7 verse 17. So, 40 days naman, di ba? Yung nasa wilderness sa Israelites, 40 years. Ngayon, si Moses naman, sa Exodus chapter 32 verse 28, kasama niya si Almighty Father, 40 days and 40 nights with the Almighty Father. Tinuturuan ni Almighty Father. Okay? Tinatrain. Gaya ng mga Israelites, tinatrain sa wilderness. Tayo, nandito tayo sa mundo. Our Father is training us. Tinatest tayo, tribulation, para maging perfect tayo pagdating sa promised land. Sila, pina-perfect sila para pagdating na sa promised land, alam na nila ang gagawin nila, itong mga Israelites. Ngayon yung Great Flood, para matanggal lahat ng dumi, umulan ng 40 days and 40 nights. So, intindihan ninyo? Si Moses, kasama ni Almighty Father, 40 days and 40 nights. Si Elijah, nagpunta siya sa Mount Horeb, 40 days and 40 nights. Kalagay sa 1 Kings, si Elijah. Sino pa? Yung ating Savior and Redeemer, si Jesus Christ. He fasted and prayed in the wilderness for 40 days and 40 nights after His baptism. Nakalagay yun, di ba? Sa Matthew, Mark, Luke. Kaya, ano siya, di ba? Tina-tempt siya ng devil. Kasi nga, nag-fast and nag-pray si Jesus Christ 40 days and 40 nights. It's a purging. It's to cleanse, no? Ibig sabihin ng 40 days and 40 nights. Itong mga Israelites, 40 years para matuto sila to be trained. Pero anong ginawa nila? Hindi natuto. Kaya yung mga tao na Israelites na galing sila ng Egypt, nasa wilderness sila, hindi sila nakapasok sa promised land. Ang nakapasok lang sa promised land, sino? Si Joshua, tsaka si Caleb. Ngayon, yung mga kasama ni Joshua at Caleb, mga bagong generation na yon na mga naipanganak sa wilderness. Pero yung from Egypt, walang nakapasok papunta ng promised land. Walang nakapasok sa Israel. Naintindihan natin? Dahil nga, matitigas ang ulo. Ngayon, balik tayo dito sa verse 10 ng Amos chapter 10. Kaya nga, and led you 40 years through the wilderness to possess the land of the Amorite. Sinakop ng Amorite kasi dahil ang totoo naman, ang nagmamayari ng lupa na yon ay si Abraham. Binigay ni Almighty Father kay Abraham. But 430 years wala ang mga Israelites sa bigay na lupa ni Almighty Father. Kaya may mga tumira ng ibang mga lahi or tribe. Ngayon may tribe na nakatira doon, yung mga Amorites. Sino ba itong mga Amorite? Amorite are like the Ashdods or Ashdodites. Yung Amorite, yun yung kanilang, yung Amuru, yun ang kanilang sinasamba. Kaya ang tawag sa kanila Amorite kasi sumasamba sila sa Amuru. At yung mga
Amorites na to, sinasamba nila ang Amuro, sinasamba rin nila si Dagon, na gaya ng pagsamba ng mga Ashdodites kay Dagon. Si Dagon, dragon. Sino yung dragon? Si Lucifer. So, sino tong si Dagon? Si Lucifer din to. So, lahat ng mga sinasamba ng mga tao, maliban kay Almighty Father, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit, all of those are demons. Maliban kay Almighty Father, Jesus Christ and the Holy Spirit. Dahil si Almighty Father is righteousness, justice, merciful, forgiving, just like Jesus Christ. Maliban kay Almighty Father, kay Jesus Christ at the Holy Spirit, ang mga sinasamba na ng mga tao ay ang demonyo. So itong mga Amorite, ang sinasamba nila ay yung demonyo. Pati itong mga Ashdodites, mga demonyo. Yung Amorite, di ba galing sa word na Amuro, yun ang sinasamba nila, si Amuro. Meron ba kayong naiisip na lugar o bansa na katunog ng Amuro? Meron ba kayong bansa na naiisip nakatunog ng Amuro? Verse 11. I raised up some of your sons as prophets. Si Almighty Father, meron siyang mga designated na mga tao na prophets. Pinapalaki niya bilang prophet or bata pa lang, alam ni Almighty Father na paglaki ng bata na yun ay prophet. No? Kaya nakalagay dito, I raised up some of your sons as prophets. Example na to, si Samuel. Bata pa lang, no? Nakadedicate na si Samuel kay Almighty Father. Tuloy natin verse 11. And some of your young men as Nazarites. Iba ang Nazarite sa Nazarene. Ang Nazarene, mga tao na nakatira sa Nazareth. So ang Nazarite, iba naman ang Nazarite. So mababasa ito sa Numbers chapter 16, yung tungkol sa mga Nazarites. Si Jesus Christ, He is from Nazareth, and so He is a Nazarene, not a Nazarite. Ano ba ang ibig sabihin ng Nazarite? Pag ang isang tao, Nazarite, babae man o lalaki, no? Nakalagay sa Numbers chapter 6. Basahin nyo. Can either be a man or a woman. Pwedeng ang babae ay Nazarite. Ha? Hindi sila nagpapagupit ng buhok, ang mga Nazarite. Hindi sila pwedeng gupitan ng buhok. Just like Samson. Si Samson, Nazarite siya. Hindi sila pwedeng kumain, uminom ng grapes. Pati na yung byproducts ng grapes like seeds. Hindi nila pwedeng makain yung kahit na yung balat, kahit na yung mga dahon or whatever na byproduct ng grapes or wine, hindi pwede sila uminom or tumikim or makakain. Yun ang Nazarite. Ano pa ba? Hindi sila pwedeng dumikit sa mga patay na tao, patay na katawan, dead body. Hindi nila pwedeng hawakan ang dead body. Kahit na relatives nila, mother, father, brothers, sisters, hindi pwede nilang hawakan. Hindi sila pwedeng,
or kahit na malapit, no? Halimbawa, andyan sa malapit, hindi pwede, dapat lalayo sila. Ganoon ang mga Nazarites. Hindi sila pwedeng malasing, Pero kung nagkasala sila, napalapit sila sa isang dead body, dapat sila mag-shave ng head. So hindi sila iinom ng grapes or ng wine. Ano nangyari kay kay Samson? Uminom siya ng wine, di ba? Yun ang kasalanan niya. Uminom siya ng wine, naging arrogant siya. Kasalanan yon ni Samson. Pero nung nabulag na siya, nung lumakas siya, humaba ulit ang buhok niya, nag-pray siya kay Almighty Father, humingi siya ng kapatawaran, kaya binigyan siya ni Almighty Father ng strength, ibinalik ni Almighty Father yung kalakasan niya. At so, maraming mga kalaban na namatay dahil ibinalik ni Almighty Father yung strength ni Samson dahil nagpakumbaba siya kay Almighty Father. Natuto siya ng leksyon niya. Sino pa ang mga Nazarite? Si John the Baptist. Isa siyang Nazarite, so mahaba ang buhok ni John the Baptist. Kaya ang kinakain lang ni John the Baptist, locust and honey. Hindi siya pwede kumain or uminom ng wine. Si Jesus Christ, hindi siya Nazarite. So, hindi mahaba ang buhok ni Jesus Christ. So, sino ngayon yung buhat-buhat ninyo na mahaba ang buhok na kulot pa? Sino yon? Minsan maitim ang balat, minsan maputi, minsan singkit. Iniiba-iba pa ninyo ang mukha. Pero buhat-buhat ninyo, nakapulang damit. Minsan green, na velvet ang damit. Gawa sa kahoy, gawa sa semento. Sino yon? Hindi yun si Jesus Christ. Sino yon? Hindi ko alam sa inyo kung sino yung hawak-hawak ninyo. Pero hindi yun si Jesus Christ. Dahil may ang buhok ni Jesus Christ, dahil hindi siya Nazarite, dahil nakalagay dito sa Bible na pag ang isang lalaki ay mahaba ang buhok, ay hiya siya. Except na lang kung Nazarite siya, pwede siya magpahaba ng buhok. Okay? At saka si Jesus Christ, nung may namatay na bata na lalaki, tapos iisa lang yung nanay niya, walang kasama yung nanay niya, saan nga ba yun? Saan nga bang verse yun? Matthew chapter. Lumapit siya dun sa patay na bata, dun sa briar, humawak siya, si Jesus Christ. At binuhay niya yung lalaki. So, hindi Nazarite si Jesus Christ. Kasi, kung Nazarite siya, si Jesus Christ, hindi siya pwedeng lumapit dun sa namatay na batang lalaki. Kaya si Jesus Christ, maikli ang buhok. Okay? Hindi mahaba. Sino ngayon yung nasa painting ninyo? Naka-picture. No? Kaya si Almighty Father, nag-raise siya ng prophets at Nazarites. At ng Nazarite, ibig sabihin din ng Nazarite ay, ang ibig sabihin pala ng Nazareth, watchtower. Di ba yung mga prophets, watchtower din silang matatawag. Yung Nazareth, galing yon sa word na Netzer.
meaning a branch. Netzer. So, yung word na networking, no? Parang may branch ka, di ba? Kasi networking. Doon pala galing yun. O, tingnan mo, natututo tayo. Marami. Yung words kasi na, nag-evolve. Netzer, naging Nazareth. O, nagkaroon ng Nazarite. At ang mga tao na nakatira sa Nazareth ay Nazarene. Maliwanag na ba sa atin? Sino ba? Maliwanag na ba sa iyo, ma? So, balik tayo dito sa verse 11. I raised up some of your sons as prophets and some of your young men as Nazarites. Is it not so, O children of Israel, says the Lord? Diba? Sabi ni Almighty Father, mga children of Israel, ganun ang ginawa ko. Yung mga sons, some of your sons, naging prophets, some of your young men, naging Nazarite. Diba ganun ang ginawa ko? Says the Lord God. Verse 12, but you gave the Nazarites wine to drink, and commanded the prophets, saying, do not prophesy. Ano ang ginawa ninyo sa mga Nazarites? Binigyan nyo ng wine ang mga Nazarites. Na hindi ko naman pinag-uutos dahil ang dapat ang mga Nazarites hindi uminom ng wine. Hindi makakain ng byproduct ng grapes o ng vines, ng grapes. Pero binigyan nyo ng alak. Ibig sabihin, hinayaan nyo magkasala, ininggan nyo yung magkasala. And commanded the prophets, saying, do not prophesy. Pinipigil ninyong mag-prophesy ang mga prophets. Binabalaan ninyo, binibigyan nyo ng ultimatum. Yung mga prophets, tinatakot ninyo na mag-prophesy na dapat hindi sila mag-prophesy. Ganun ang ginagawa ninyo. So, galit si Almighty Father. Ngayon may mga tao, no, na ayaw nila na may mga nagpa-prophesy na mga Christians. Hindi natin masisisi dahil may mga tao na mga manloloko. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Na kunyari, prophecy ni Almighty Father yon, pero hindi naman. Ginagamit lang nila si Almighty Father, nagpa-prophesy sila kunyari para magkapera. Ang totoong prophet hindi nanghihingi ng pera, hindi naghihingi ng tithes, hindi nanghihingi ng offerings. Hindi nababayaran ang mga prophets. Verse 13, behold, I am weighed down by you. Anong sabi ni Almighty Father? As a cart full of sheaves is weighed down. Nagiging pabigat kayo sa akin. Nahihirapan ako sa inyo. Sabi ni Almighty Father. Ginagawa yung napakahirap ang mga bagay. Ginagawa yung napakabigat ang mga bagay. Hindi kayo satisfied. Sabi ni Almighty Father. Verse 14, therefore, flight shall perish from the swift. The strong shall not strengthen his power, nor shall the mighty deliver himself. Hindi ka magiging malakas. Hindi mo kayang pigilan si Almighty Father ng kung anong kanyang gagawin. Dahil ang tao, tayo, gawa lang tayo sa clay. Hindi natin masasave ang sarili natin. Hindi tayo powerful. Hindi tayo maalam, kulang ang knowledge and wisdom natin.
Kailangan natin si Almighty Father. Kailangan natin si Jesus Christ. Kaya wag tayong magyabang. Verse 15. He shall not stand who handles the bow. The swift of foot shall not escape, nor shall he who rides a horse deliver himself. There's nowhere to run, nowhere to hide. Hindi natin madedeliver ang sarili natin. Kahit pa sumakay tayo ng kabayo, tumakbo, magtago sa kung saan, gumawa ng bunker, dun tumira sa bunker, para tayo may papagtataguan. Hindi natin kayang labanan si Almighty Father. Dahil tatay natin siya ang gumawa sa atin. Bakit natin sinusaway si Almighty Father? Gusto niya bang maging kagaya ni Lucifer? Itinapon sa impyerno. Yung mga alugad niya nandun sa impyerno, pati yung mga wicked people nandun sa impyerno. Sa ngayon malaya pa si si Lucifer, kung saan nagpupunta. So sino ngayon ang nasa impyerno? Yung mga kaluluwa ng mga tao. At nandun din, may mga wicked din doon ng mga fallen angels. Andun din. Sayang ang buhay. There's no hope in a future for those people who are in Hades. Verse 16. The most courageous men of might shall flee naked in that day, says the Lord. So yung mga tao na akala nila sila ay courageous, sila ay mighty, sila ay powerful, sila ay famous, lahat nasa kanila na, akala nila bilyonaryo sila. Anong mangyari sa kanila? They shall flee naked in that day. What does this mean? Humiliation and shamefulness ang mangyayari sa mga tao na mayayabang, ayaw sundin si Almighty Father. Pag hindi natin sinusunod si Almighty Father, mayabang tayo. Dahil akala natin, kaya natin awayin si Almighty Father. Kaya nating anong tawag doon? Kaya nating mapigilan si Almighty Father. Hindi natin mapipigilan si Almighty Father. Hindi natin malalabanan si Almighty Father. Tatay natin siya nag-create sa atin. Hindi natin malalabanan yung righteousness and justice and mercy and goodness of our Father because we are but clays. Clay lang tayo. Tingnan nyo, amoy lupa na tayo. Diba? Yung pag matanda na tayo, kinukuha na ng, parang nakikilala ng lupa. Nakikilala ng lupa ka, tao ka, di ba ngayon? Pero galing ka sa lupa, di ba? Kaya pag tumatanda tayo, hinihila ng lupa yung mga katawan natin. No? Yung mga balat natin, babagsak na, yung mukha natin, bumabagsak na papunta ng lupa, nag-aamoy lupa na tayo. Kasi nga galing tayo sa lupa. Yung tatay natin powerful. Bakit hindi natin sundin yung tatay natin? Bakit ayaw natin bumalik? Para sa ikabubuti natin. Lahat ng mga binabanggit ni Almighty Father, it's all for us. Hindi naman para sa Kanya tong mga bagay na to eh. Para sa atin to remind us that we are not powerful. We are but made of clays.
Nire-remind tayo ni Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat maging arrogante, hindi tayo dapat magyabang, hindi tayo maging dapat rebellious. Sundin natin yung tatay natin. Dahil mahal niya tayo. Kaya laging papaalala si Almighty Father sa atin. Lagi niyang pinapaalala. Tingnan mo, makapal tong Bible. Di ba ang kapal? Tapos tinatamad pa kayong basahin kasi makapal. Pero yung mga libro ng mga gawa ng mga tao dito sa mundo, binabasa ninyo. Yung mga novels, may mga chapter 1, chapter 2 pa, chapter 3, tas ang kakapal ng chapter 1. Bakit hindi natin basahin ang Bible? Para ma-feed yung soul natin. Makilala natin ng lubusan yung tatay natin. Para alam natin kung saan tayo pupunta. Kung magtitiwala tayo sa tatay natin at kung hindi tayo magtitiwala sa tatay natin at kay Jesus Christ, saan tayo pupunta? Marami nang pinadala si Almighty Father ng mga prophets and teachers. Pati si Jesus Christ, pinadala na niya pinatay ng mga tao para ma-save tayo sa kasalanan natin kahit hindi nagkasala si Jesus Christ to save us. Dahil dapat tayo talaga yung papatayin, no? Eye for an eye, tooth for tooth. Instead na tayo, sinakop na ni Jesus Christ lahat. Dahil sa friend niya tayo, mahal niya tayo. At alam ni Jesus Christ na mahal tayo ni Almighty Father. Kaya sinunod ni Jesus Christ si Almighty Father. Dahil mahal na mahal ni Jesus Christ si Almighty Father. At we were made in the image and likeness of our Father. Kaya we are so blessed kasi kamukha natin yung tatay natin. Someday, pag time na natin umuwi sa tatay natin, we will be perfect already. Pag uwi natin, perfect na tayo. Parang si Jesus Christ, perfect na. So kung ano man ang itsura natin ngayon, hindi ito ang itsura natin. Pagkasama na natin yung tatay natin, mas maganda pa tayo. Kung sa ngayon napapangitan tayo sa sarili natin, napapangitan din ako sa sarili ko. Pagbalik natin, yung kaluluwa natin, kay Almighty Father, kay Jesus Christ, perfect na tayo. Hindi titigil si Almighty Father hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang inheritance. Ang inheritance ni Almighty Father, ilan yun? 1/3 of the total population of the whole world since the world began. 1/3. Kasali ba tayo sa 1/3? Mahal ba natin yung tatay natin? Mahal ba natin si Jesus Christ? Kung mahal natin yung tatay natin, susundin natin yung tatay natin. Magbabasa tayo ng Bible. Kung mahal natin ang tatay natin, susundin natin yung sinasabi sa atin ng tatay natin. Listen to Him, si Jesus Christ. Makinig tayo kay Jesus Christ. Sabi yun ni Almighty Father, dahil binigyan niya ng power and authority, si Jesus Christ. Wala nang ibang tao pang binigyan ng power and authority, si Jesus Christ lang. Kaya i-stop nyo na yung pag-worship sa kung sino-sino man
ng mga semento or kahoy or mga bagay dito sa mundo. Kahit ano pa yon, ang i-worship natin, ang pagtutuunan natin ng pansin, yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. At ang turo ni Jesus Christ sa atin, mahalin din natin yung kapwa-tao natin. Kung mahal natin ang kapwa-tao natin, hindi nila natin sila sasaktan. Hindi tayo manggagamit ng mga tao. Hindi aabusuhin ang mga tao. Hindi hayaang magkasala ang mga tao or i-enable or i-tolerate ang kasalanan ng mga tao. Pagsasabihan. Dahil mahal natin ang kapwa-tao natin. Dahil yun ang utos sa atin. Sana matuto tayo bago pa man humiwala yung kaluluwa natin sa katawan natin. Para makabalik tayo, makuha natin ang ating inheritance. Dahil sa piling ng tatay natin, no? Pagkasama natin yung tatay natin tsaka si Almighty, si Jesus Christ, we will be satisfied and contented, fulfilled. May nakita ko sa internet, no? Kinukuha na ng video, tapos kunyari masaya siya. After 3 days, the person took his own life. Pero masaya siya sa picture, nakangiti siya, gano'n. May pamilya siya. Pero after 3 days, he took his own life. Mga ilang example yun, mga 3 tao yun. Yung isa, nag-birthday pa, tapos ilang days after ng birthday niya, he took his own life. Pangiti-ngiti pa siya. Masaya siya nung time na yun. No? Masasaya yung sa video pinakita. Pero after mga 1 week lang or 5 days or 3 days, they took their own lives. So, hindi sila fulfilled dito sa mundo. Hindi sila masaya. Bakit hindi sila masaya? Hindi nila alam yung reason kung bakit tayo nandito sa mundo. Ang reason kung bakit nandito tayo sa mundo, bakit tayo nilagay ni Almighty Father dito sa mundo? Purified in silver, tested in gold. Dahil tayo ang inheritance ng tatay natin, maging perfect tayo. Because our Father is perfect. And Jesus Christ also is perfect. And so, gagawin natin yung nararapat. Gagayahin natin yung tatay natin. There are times na nagkakasala pa rin tayo. Kasi nandito tayo sa mundo. Pero hingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin, papatawarin tayo. Dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong makasama. Ang ating inheritance, yung tatay natin. And we are the inheritance of our Father, His treasured possessions. Thank you, and God loves us all so much.